Pag magulo ang system natin, nalilito ang mga tao. Ano ba ang step gagawin niya? Step 1, step 2, pupunta ba muna sa iyo o pupunta dito? Kanino ba talaga magpapapirma? Pag magulo ang sistema, huwag kang magpabaya. Dapat ayusin. Ikaw mismo, nararan mo ang operations ng business mo. Kaya mong ikwento. Okay, Gilibers, isang paalala ni Rockstar sa lahat ng mga may negosyo. Huwag kang magpabaya sa negosyo mo. Yes, sa mga negosyante, alam ko mahirap, hindi ganun kadali, naka-stress ang bawat yugto, bawat araw ng pagninegosyo natin. Pero hindi dahilan yan para magpabaya tayo. Kailangan huwag nating panoorin na unti-unti bumabagsak ang negosyo natin. So, paano nga ba tayo hindi dapat magpabaya sa negosyo natin? Unang-una, pag may problema, umaksyon ka agad. Agad-agad gawin mo ng aksyon. Pag meron tumawag sa'yo na empleyado mo, boss, ma'am, sir, eto po yung nangyayari. Na-stop po kami dito sa step na to. Ano po bang gagawin? Huwag mong bitawan ang sitwasyon na yon. Kailangan solusyonan mo. Alam mo, ginawa ni Elon Musk sa negosyo niya po. Pumagitna siya sa mga empleyado niya. Yung table niya, pinatransfer niya sa gitna mismo ng mga empleyado niya. Para at any given time, at any moment na magka-problema yung kanyang mga empleyado, kaagad nandun siya to action para bigyan ng solusyon. Ano bang problema niya? Hindi po pinapatagal ang problema sa negosyo mo. Anong problema ng negosyo mo ngayon? Okay? So, umupo ka, pag-isipan, or if there's a need, magpatulong ka sa ibang tao o sa mentor mo, umanap ka ng mentor para matulungan ka sa problema na yan. Pero huwag kang matulog, masarap ang tulog. Na negosyante ka, napakasarap ng tulog mo, nagbabakasyon ka, pero may problema ang negosyo mo. Huwag magpabaya. Pangalawa po, huwag kang magpabaya sa negosyo mo, lalo kung ilang araw na, ilang linggo na, wala ka pa ring benta o walang consistent na bumibili sa negosyo mo. Huwag kang makali. Hindi pwedeng pabayaan mo na lang, wala kayong kinita kahapon. Hindi pwedeng pabayaan mo na lang, wala kayong kinita last week. Huwag tayong magpabaya sa negosyo natin. Gumawa tayo ng paraan. Baka kailangan mag-hire ka na ng social media manager mo. Baka kailangan mag-create ka na rin ng content mo. Baka kailangan magdagdag ka ng tao sa marketing mo. Baka kailangan ipatrain mo na ang sales team mo. Huwag kang magpabaya sa negosyo mo, lalo kung wala tayong benta. And third, pag magulo ang system natin, nalilito ang mga tao. Ano ba ang step gagawin niya? Step 1, step 2, pupunta ba muna sa iyo o pupunta dito? Kanino ba talaga magpapapirma? Ano ba uunahin dapat asikasuhin? Sa umaga ba, ano ang first task ng mga empleyado natin o first task ng team mo? Pag magulo ang sistema, huwag kang magpabaya. Dapat ayusin. Ikaw mismo, sa isipan mo, nararan mo ang operations ng business mo. Kaya mong ikwento. Kaya mong i-discuss sa ibang tao. Pag di mo ma-discuss ang sistema ng negosyo mo, may kaguluhang nangyayari. Right? And number 4, pag nagkakagulo na yung empleyado mo o nagkakagalit na yung mga empleyado mo, alam mo mismo, narinig mo, may mga conflict na. Pero tahimik ka lang. Huwag kang manahimik pag alam mo may conflict between your employees. Pag alam mo may conflict between your department heads, kailangan inaaksyonan. Huwag kang magpabaya sa negosyo mo. So sa atin po lahat, Gilibers, may negosyo ka, may problema, aksyonan mo. Huwag mong panoorin na bumabagsak ang negosyo mo. Let's go. Let's go. Wala po tayong kape.